King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1013. Province Teleportation Array. Dumaan sina Zhao Feng at Emperor Ghost Scale sa masikip na spiritual palace at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang napakagandang forging hall. Sa sandaling dumating sila, nakita nila ang isang napakalaking black and white metallic warship. Halos masakop nito ang buong bulwagan, at natatakpan ito ng hindi pangkaraniwang hanay. Ang istruktura ng array lines dito ay lubos na katulad ng sa Heaven's Legacy race. Nakita ni Zhao Feng ang black and white warship na ito gamit ang kanyang kaliwang mata, at napagtanto niya na maraming aspeto ng barko ang idinagdag matapos itong unang itayo. Mukhang hindi masyadong masama ang management skills ni Jiwuya. Masasabi ni Zhao Feng kung gaano kahusay ang Blacksmith Array Grandmaster na ito mula sa produktong ito lamang. Marahil ang mga 3-star superpower lamang ang makakagamit ng ganoong lumilipad na barkong pandigma. Napabuntong hininga si Emperor Ghost Scale sa pagkamangha. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming beses na mas mahusay ang barkong pandigma na ito kumpara sa dati niyang pagmamayari? Matapos maging isang pirata sa loob ng ilang daang taon, ang Emperor Ghost Scales ay nagkaroon ng kakaibang hilig sa mga barko. Pumasok si Emperor Ghost Scales at Zhao Feng sa isang side plaza. Ang loob ng plaza na ito ay may sariling dimensyon, at bagamat ito ay tila napakaliit, ito ay napakalaki sa loob. Senior Zhao, na-upgrade ko na ang flying chariot gaya ng utos mo. Pumunta si Jiwuya sa unahan. Ang iba pang dalawang disipulo ng Ji family ay naruroon din, at sila ay may kagalakan na mga ekspresyon habang pinalibutan nila ang bagong lumilipad na nagniningas na karwahe. Lumakad pasulong si Zhao Feng at siniyasat ang bagong upgrade na lumilipad na nagniningas na karwahe. Ayon sa iyong mga kinakailangan, itong lumilipad na carro mula sa Heaven's Legacy race ay pinalakas sa lahat ng aspeto, at ito ay umabot na ngayon sa antas ng isang Peak Emperor. Isang Blacksmith Array Grandmaster na ipinakilala na may mahinang ngiti habang nakatayo sa tabi ng lumilipad na carro. Ang mga panauhing ito ay pawang bata pa at mga Emperor na. Para magkaroon din sila ng kompletong item mula sa Heaven's Legacy race, talagang hindi sila simple. Nakita ni Zhao Feng na ang lumilipad na carro ay ibang-iba sa dati. Una, ang laki ng lumilipad na karwahe ay nadagdagan, kaya mas maraming tao ang kasya nito. Pangalawa, ang ilan sa mga mekanismo sa likod ng lumilipad na carro ay naging perpekto, at isang pares ng mga pakpak ay idinagdag din sa gilid ng lumilipad na karwahe, na nagpapataas ng liksi nito. Kung mayroon ka pang substandard God Crystals, maaari kang maglagay ng dalawa sa mga pakpak at pataasin ang bilis ng lumilipad na carro sa antas ng isang Sacred Lord. Dagdag ng Blacksmith Array Grandmaster. Malinaw na napansin niya ang mga substandard God Crystals ng i-upgrade ang lumilipad na karwahe na ito, kaya gumawa siya ng ilang mga adaptasyon sa mga ito sa isip. Substandard God Crystals. Huminga ng malalim si Emperor Ghost Scales. Kahit ang Sacred Lords ay ayaw gumamit ng substandard God Crystals sa isang bagay na lumilipad lamang. Higit pa rito, dalawa sa kanila ang kailangang gamitin ng sabay-sabay. Gayunpaman, mula sa sinabi ng Blacksmith Array Grandmaster, tila gumamit si Zhao Feng ng mga substandard God Crystals upang simulan ang lumilipad na nagniningas na karwahe. Bilis ng isang Sacred Lord. Bahagyang naantig si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganoong bilis ang lumilipad na kalisya. Ayunpaman, ang mga substandard God Crystals ay hindi basta-basta gagamitin, kaya kailangan muna niyang pag-isipan ito. Ito ang pinakamaraming magagawa ko sa lumilipad na carro. Dahil ang lumilipad na karwahe na ito ay mula sa Heaven's Legacy race, ang presyo ay napakataas, 2 pamana na sacred weapons. Sinabi ni Grandmaster Jin kay Zhao Feng ang presyo ng pag-upgrade ng lumilipad na carro. Si Emperor Ghost Scales ay may nalilitong ekspresyon. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay itinaya ang kanilang buhay para lamang sa isang sacred weapon inheritance, at ngayon si Zhao Feng ay nangangailangan lamang ng 2 sa pag-upgrade ng lumilipad na kalisya. Tumanggaw si Zhao Feng. Ang bawat aspeto ng lumilipad na nagniningas na carro ay umabot na sa hangganan. Ang presyong ito ay napakamakatwiran. Nang magbabayad na si Zhao Feng. Grandmaster Jin, paumanhin sa pag-abala sa iyo. Isang matanda ngunit malakas na boses ang tumunog mula sa labas, at isang payat na elder na may ilang miyembro sa likod niya ang pumasok sa sukat ng plaza. Divine Official Gate.
Namumuo ang puot at galit sa puso ni Emperor Ghost Scales habang nakatingin sa Emperor na nakasuot ng puting damit sa gitna nila. Ito. Ang Grand Elder ng Divine Official Gate. Napalunok si Grandmaster Jin. Maraming Elder at Regulator ang dinala ng Grand Elder ng Divine Official Gate dito. Magdudulot ba sila ng gulo? Mula sa ekspresyon ng Emperor Ghost Scales, masasabi niyang sinaktan ng mga bisitang ito ang Divine Official Gate. Bumuntong hininga si Grandmaster Jin at naghanda na bigyan ng babala ang mga mula sa Divine Official Gate. Bagamat ang kabilang partido ay isang Grand Elder ng isang 2-star power at isang quasi-sacred lord, ito ay isang spiritual palace at mayroon itong City Lord Palace na sinusuportahan ito, kaya hindi natakot si Grandmaster Jin. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, ang Grand Elder ng Divine Official Gate ay nagsalita at lubos siyang nasilaw. Munting kaibigan Zhao, narito ang matandang ito upang humingi ng tawad sa kaibigang ito. Pinagdikit ng payat na elder ang kanyang mga kamay at yumuko ng malalim patungo sa Emperor Ghost Scales. Kayong lahat, lumuhad kayo. Angal ng payat na matanda. Plop. Ang iba pang mga emperor ay agad na lumuhad sa lupa. Kaya ikaw ang taong namamahala sa Divine Official Gate. Si Zhao Feng ay lumakad pasulong na may walang pakialam na ekspresyon at tumingin sa quasi-sacred lord na ito at sa iba pang mga emperor. Zhao Feng. Natigilan si Grandmaster Jin. Hindi katakataka na ang batang ito na may gininto ang buhok at may gininto ang mata ay napakapamilyar. Siya si Zhao Feng, ang tumulong sa Ninth Prince na maging Crown Prince. Munting kaibigan Zhao, mangyaring huminahon. Ang mga taong ito mula sa aking puwersa ay hindi nakikilala ang Mount Tai. Dinala ko sila dito sa pagkakataong ito para humingi ng tawad. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanila. Ang payat na matanda ay lubhang masunurin. Isang tao sa loob ng angkan ang nakakilala kay Zhao Feng mula sa mga larawan sa alaala ng Emperor na nakasuot ng puting damit. Si Zhao Feng ay ang Grand Elder ng 3-star Ocean Smoke Pavilion. Tila, ang 10,000 Sacred Clan, ang Ghostfire Clan, at 8-star Tower ay pawang 3-star na subordinate na puwersa. Ang Divine Official Gate, na isang 2 bituin lamang na kapangyarihan, ay walang katumbas. Bukod doon, maraming ulat ang nagsabi na si Zhao Feng mismo ay may kakayahang pumatay sa mga Sacred Lords pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince. Dahil sa lahat ng iyon, ang payat na elder ay maaari lamang gumamit ng ganoong plano at pabagsakin ang lahat ng miyembro na minsan nang humabol kay Emperor Ghost Scales. Naniniwala siya na hindi magiging malupit si Zhao Feng at papatayin silang lahat. Kung tutuusin, nasa loob pa rin sila ng Spiritual Palace. Emperor Ghost Scales, patawarin mo kami. Nakagawa kami ng napakalaking pagkakamali dahil nabulag kami ng kayamanan. Ang mga miyembro ng Divine Official Gate ay lumuhad sa lupa at humingi ng tawad kay Emperor Ghost Scales. Tiningnan ni Emperor Ghost Scales ang mga emperor na nakaluhod sa lupa. Naaalala niya pa rin ang mapagmataas at makapangyarihang mga ekspresyon ng mga taong ito, ngunit ngayon ay nakaluhod silang lahat sa kanyang harapan. Naisip ni Emperor Ghost Scales ang tungkol sa mga pirata na sumama sa kanya sa kontinente, at lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa kanyang puso. Emperor Ghost Scales, handa kaming ibigay ang inheritance na nakuha namin noong isang araw at bayaran ang lahat ng bayad sa pag-upgrade ng lumilipad na item na ito. Agad na sinabi ng payat na elder matapos makita ang killing intent flash sa mga mata ni Emperor Ghost Scales. Ang Emperor Ghost Scales at ang Divine Official Gate ay nakakuha ng kalahati ng mana ng Sacred Lord. Ngayon, kailangang ibigay ng Divine Official Gate kay Emperor Ghost Scales ang kalahati na nakuha nila. Kung payag ka, ang Divine Official Gate ay magiging subordinate force na ngayon ng Ocean Smoke Pavilion. Lumakad pasulong si Zhao Feng at sinabi habang tinatapik ang Emperor Ghost Scales. Ngayong si Zhao Feng ay sumusuporta sa Ninth Prince, ang pagpatay sa mga tao sa Spiritual Palace ay mag-iiwan ng masamang pangalan para sa Ninth Prince. Ito. Ang Divine Official Gate ay handang maging isang subordinate force ng Ocean Smoke Pavilion. Sandaling nag-alinlangan ang payat na matanda bago nagngangalit ang mga ngipin at nagsalita. Zhao Feng, umalis na tayo. Hindi nagsalita si Emperor Ghost Scales, tumalikod na lang siya at umalis. Hindi lang siya iniligtas ni Zhao Feng, pinaluhod pa ni Zhao Feng ang mga taong ito sa harap niya at aminin ang kanilang mga maling gawain. Ito ay isang bagay na hindi niya maisip sa nakaraan. Ang lahat ng ito ay dahil kay Zhao Feng,
kaya hindi na siya makapagdulot ng higit pang gulo para kay Zhao Fang. Babayaran mo ang bayad para i-upgrade ang flying transport item. Inalis ni Zhao Fang ang bagong-bagong lumilipad na nagninangas na kalisya at umalis sa lugar na ito kasama ang Emperor Ghost Scales at ang tatlo mula sa Ji family. Grand Elder, paano ka makakasang-ayon sa mga tuntunin ni Zhao Fang? Bumangon ang Emperor na nakasuot ng puting damit pagkaalis ni Zhao Fang at ng kumpanya. Oo, Grand Elder, hindi maglalakas loob si Zhao Fang na patayin tayo sa Spiritual Palace. Isa pang Emperor ang nagpahayag ng mapang-asar na ekspresyon. Maaaring hindi kanya papatayin, ngunit paano kung pilayin kanya? Ang payat na Elder ay umungal at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang Ocean Smoke Pavilion ay sumusuporta sa Crown Prince at mabilis na lumalawak. Kung ang Crown Prince ang magiging Sacred Emperor, kung gayon ang Divine Official Gate ay halatang handang maging subordinate force ng Ocean Smoke Pavilion. Sigurado akong alam ninyong lahat kung ano ang nangyayari sa pagitan ng Nine Darkness Palace at Ocean Smoke Pavilion. Kung sasalakayin ng Nine Darkness Palace si Zhao Fang at ang Ocean Smoke Pavilion, palalayain tayo. Malamig na ngumisi ang payat na matanda habang nakatingin sa grupo ng mga taong walang utak. Napakurap ang mga natitirang Emperor nang marinig nila ang sinabi ng Grand Elder. Iniisip na ni Grand Elder ang lahat. Isang tusong ngiti ang ipinakita ng nakasuot na puting damit na Emperor. Grandmaster Jin, magkano ang bayad para i-upgrade ang flying item ni Zhao Fang? Tanong ng payat na matanda. 2 inheritance sacred weapons. Matapat na sagot ni Grandmaster Jin. Ano? Ang payat na elder ay halos umubo ng isang subo ng sariwang dugo, ngunit ang spiritual palace ay hindi nanlinlang ng mga tao. Higit pa rito, si Grandmaster Jin ay isang napakasikat na blacksmith array grandmaster. Napakaraming ginamit ng brat na ito para lang mag-upgrade ng lumilipad na item. Ang payat na elder at ilang emperor sa wakas ay nagawang pagsamahin ang bayad na ito. Whoosh! Umupo si Zhao Fang at ang kanyang kasama sa ganap na bagong lumilipad na nagninangas na karwahe at umalis sa spiritual palace na may kislap ng magulong 7 kulay na liwanag. Ang bilis! Bulalas ni Ji Tianming. Ang lumilipad na nagninangas na karwahe na ito ay madaling may sakay sa kanilang 5, at ang bilis nito ay nalampasan ang pinakamataas na emperor. Ito ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa dati, na lubhang nabawasan ang oras ng kanilang paglalakbay. Siguro makakasalubong natin ang ika-9 na prinsipe at ang matandang Ying sa daan. Nakangiting sabi ni Zhao Fang. Ang 9th Prince at Old Ying ay umalis ng 1 buwan o 2 mas maaga kaysa kay Zhao Fang. Sa kasalukuyang bilis ni Zhao Fang at ng kumpanya, maaari nilang makilala ang ika-9 na prinsipe at ang kumpanya bago sila dumating sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang layunin ay pareho, at ang ruta ay halos pareho rin. Makalipas ang 1 buwan, dumating ang grupo sa gitna ng Great Gunlord Dynasty. Senior Zhao, narinig ko na ang spiritual palace sa loob ng Imperial City ng Gan Province ay nakagawa na ng Province Teleportation Array. Sabi ni Ji Tianming. Oh, isang Province Teleportation Array. Maaaring direktang dumaan ang Province Teleportation Array sa ilang dosenang hanay ng lungsod. Ang Imperial City ay matatagpuan sa Gan Province, at ito ay marahil ang unang bumuo ng isang Province Teleportation Array. Ang direktang pagtawid sa isang probinsya ay dapat na makatipid sa kanila ng halos 1 buwan. Dumating si Zhao Fang at ang kumpanya sa gitna ng Imperial City. Ang Province Teleportation Array ay itinayo sa pinakasentro ng Spiritual Palace, at ito ay binabantayan ng 3 star na puwersa sa ilalim ng mga imperial. Sa hitsura nito, wala kaming karapatang gamitin ang Province Teleportation Array. Tumingin si Ji Tianming sa malayo. Hindi mabilang na mga gwardya na nakasuot ng itim na baluti ang lumutang sa itaas ng isang napakagandang bulwagan. Ang bawat isa sa kanila ay may kultibasyon ng isang kalahating hakbang na hari, at ang ilan ay nagpapalabas ng ilang makapangyarihang aura. Subukan natin ito. Si Zhao Fang ay lumipad pasulong, at ang iba ay maaari lamang sumunod sa kanya. Ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan. Ito ang Province Teleportation Array. Ang mga hindi imperial o bahagi ng pinakamataas na kapangyarihang may 3 bituin ay hindi dapat lapitan. Isang itim na nakabaluti na gwardya ang agad na lumapit nang makita niyang dumating si Zhao Fang at ang kanyang mga kasama. King of Gods, Kabanata 1014. Imperial Sky Token.
Ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan. Ito ang Province Teleportation Array. Ang mga hindi imperial o bahagi ng pinakamataas na kapangyarihang may 3 bituin ay hindi dapat lapitan. Agad na lumapit ang isang grupo ng mga nakabaluti na itim na gwardya nang makita niyang dumating si Zhao Feng at kasama. Bahagyang nagulat si Zhao Feng at ang kumpanya. Kahit sinong hindi bahagi ng pinakamataas na 3-star power o ang mga imperial ay hindi nakagamit ng Province Teleportation Array na ito. Huminga ng malalim si Emperor Ghost Scales. Para sa kanya, ang mga imperial at pinakamataas na 3 bituin na kapangyarihan ay umiiral sa pinakatuktok ng kontinente, isang bagay na maaari lamang niyang tingnan ngunit hindi mahawakan. Bahagi kami ng G Family, isa sa 8 big families, at ang senior na ito ay ang Grand Elder ng Ocean Smoke Pavilion. Sabi ni Ji Tianming, isa sa 8 big families at Grand Elder Zhao Feng ng Ocean Smoke Pavilion. Kumikislap ang mga mata ng pinuno ng itim na nakabaluti na gwardya habang nagpapadala siya ng ilang layunin. Isang nasa katanghaliang gulang na maskuladong lalaki na nakasuot ng itim na baluti ang lumitaw sa harap ng grupo ng mga tao, at isang hindi nakikitang presyon ang kumalat sa hangin. Napakalakas ng katawan. Naabot na niya ang antas ng isang quasi-sacred lord. Lihim na natigilan si Emperor Ghost Scales. Nakaramdam siya ng matinding pressure kapag nakaharap lang ang lalaking nakabaluti na ito. Maaaring mas mataas pa ang battle power nitong lalaking nakabaluti na itim kaysa sa Grand Elder ng Divine Official Gate. Anong gusto mo? Tanong ng muscular black-armored middle-aged na lalaki. Malinaw na ang G family ng 8 big families ay may kaunting kapangyarihan, at ang pangalan ni Zhao Feng ay medyo sikat din. Gusto naming gamitin ang Province Teleportation Array. Sabi ni Zhao Feng. Mayroon ka bang allowance ng mga imperial o isang pinakamataas na 3-star power? Tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Tanging ang mga may marangal na pagkakakilanlan mula sa mga imperial ang pinayagang gumamit ng Province Teleportation Array, ngunit may mga exception, tulad ng mga binigyan ng mga utos. Dahil kung hindi, hindi ka pinapayagang gumamit ng Province Teleportation Array. Ang lalaking nakabaluti na itim ay may mapagpasyang tingin sa kanya, at nagsimulang magtampo ang 3 mula sa pamilya G. Nag-isip sandali si Zhao Feng. Ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa Imperial Palace, ngunit hindi niya kilala ang maraming tao sa palasyo. Ayos na ba ito? Isang parisukat na gintong token na may nakaukit na dragon dito ay biglang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ang mga mata ng dragon ay kumikinang, at isang hindi nakikitang pag-agos ng Draconic Providence ang natipon patungo sa kanya. Ito ang token na ibinigay ng 9th Prince kay Zhao Feng pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince, at sinabi niya na maaari nitong payagan si Zhao Feng na pumasok at lumabas sa Imperial Palace ayon sa gusto niya dahil ang Imperial Palace ay kasalukuyang nasa kakaibang sitwasyon. Kinuha lang ni Zhao Feng ang token na ito para subukan. Iyan ang Imperial Sky Token. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim. May Imperial Sky Token talaga si Senior Zhao. Natigilan si Ji Tianming. Nagulat din sina Jilan at Ji Wuya habang nakatingin sila sa Golden Dragon Token sa kamay ni Zhao Feng. Sa hitsura nito, ang token na ito ay mas mahalaga kaysa sa inaasahan ko. Nakita na ngayon ni Zhao Feng kung gaano kahalaga ang token na ito. Dahil mayroon kang Imperial Sky Token, dapat ay mayroon kang karapatang gamitin ang array na ito. Pinangunahan ng lalaking nakabaluti ng itim si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama sa malaking bulwagan. Habang naglalakad sila, sinabi ni Ji Tianming kay Zhao Feng ang kasaysayan ng Imperial Sky Token. Tanging ang Sacred Emperor lang ang may karapatang ipamahagi ang Imperial Sky Token, at kadalasan ay ibinibigay lamang ito sa mga prinsipe o sa mga may malaking kapangyarihan. Ang ibig sabihin nito ay maraming bagay. Ang Imperial Sky Token na mayroon si Zhao Feng ay ang 9th Prince, na nangangahulugan na siya mismo ang sumasagisag sa 9th Prince. Kahit na may Imperial Sky Token ang isa, wala silang karapatang gamitin ang Province Teleportation Array, ngunit iba ang 9th Prince. Siya na ngayon ang Crown Prince, ibig sabihin ay tumaas ng ibang level ang halaga ng kanyang Imperial Sky Token. Elder Bing, si Zhao Feng ay may Imperial Sky Token ng 9th Prince at nais niyang gamitin ang Province Teleportation Array. Sabi ng lalaking nakabaluti na itim sa isang magalang na tono. Pinapayagan. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng,
at tumingin siya sa direksyon ng isang silid sa likod ng malaking bulwagan kung saan nakaupo ang isang elder. Sumama ka sa akin upang magsulat ng isang talaan. Sabi ng lalaking nakabaluti ng itim. Ang sinumang hindi kabilang sa mga imperial o isang pinakamataas na kapangyarihang may 3 bituin at kailangang gumamit ng ibang paraan ay kailangang mag-iwan ng tala. Sa pamamagitan lamang ng pagsulat ng record at pagbabayad ng malaking bilang ng peak-grade primal crystal stones papayagan si Zhao Feng at ang kumpanya na gamitin ang array na ito. Weng! Weng! Nagsimulang kumislap ang puting liwanag sa paligid ng sinaunang at malaking array stage. Ang hindi mabilang na pilak na hanay ng mga linya ay nagsimulang umabot sa entablado, at isang flash ng puting liwanag ang tumakip sa grupo ng mga tao habang sila ay nagsimulang maglaho. Kasabay nito, sa isang malaking lungsod sa ibang bahagi ng Fang Province. Weng! Si Zhao Feng at ang kumpanya ay lumitaw sa isang lumang yugto ng array. Sa sandaling lumitaw sila, ang Emperor Ghost Scales at ang mga mula sa G family ay nakaramdam ng hindi komportable at halos mahulog sa lupa. Masyadong malaki ang pagkawala ng pressure at sensasyon na dulot ng spatial disturbance mula sa province teleportation array. Maging si Zhao Feng ay nakaramdam ng bahagyang hindi komportable. Ang lahat ay lumitaw sa spiritual palace ng isang malaking lungsod, at ang array stage sa ibaba ng mga ito ay ginamit para sa normal na teleportasyon. Mukhang isang paraan lang ang pupuntahan ng province teleportation array. Sabi ni Ji Wuye sa mababang tono. Nangangahulugan ito na, habang ang province teleportation array ay maaaring kumonekta sa normal na teleportation array sa iba pang mga probinsya, ang iba pang teleportation array ay hindi makabalik sa province teleportation array sa Imperial City. Lalawigan ng Fang. Binulong ni Zhao Feng ang dalawang salitang ito. Ito ang teritoryo ng pamilya Duanmo. Bagamat hindi nagustuhan ng pamilya Duanmo si Zhao Feng, hindi nila mapigilan si Zhao Feng na gamitin ang array dito. Inilihim pa rin si Zhao Yufei tungkol sa sitwasyon ng kasal, ngunit naniniwala si Zhao Feng na hindi ito may tatago ng pamilya Duanmo ng napakatagal. Tara na. Ang grupo ng mga tao ay nakaupo sa lumilipad na nagninangas na karwahe at nag-iwan ng bakas ng 7 kulay na usok habang sila ay umalis sa napakabilis na bilis. Bago sila umalis sa Spiritual Palace, bahagyang nanginginig ang kaliwang braso ni Zhao Feng at nag-iwan ng marka ng Misty Spatial World. Sa totoo lang, gagawin ito ni Zhao Feng pagdating niya sa bawat probinsya. Nangangahulugan ito na hindi na niya kakailanganing gamitin ang mga teleportation array sa hinaharap dahil maaari na lang niyang gamitin ang Misty Spatial World sa halip na dumaan sa bawat probinsya. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng, medyo mahirap para sa kanya na direktang dumaan sa ibang probinsya, lalo na kung may kasama siyang iba. Dahil ginamit nila ang province teleportation array para magtungo sa mga frontline, ang oras na kailangan nila para makarating sa kanilang destinasyon ay nabawasan ng husto. Dagdag pa sa katotohanan na ang lumilipad na nagninangas na kalisya ay naglalakbay sa pinakamabilis na bilis, makakarating sila sa kanilang destinasyon sa loob ng 3 buwan. Nagsimulang maging excited ang lahat sa hindi malamang dahilan. Ang iba ay lahat ay umunlad ng husto sa ilalim ng gabay ni Zhao Feng. Sa kanila, ang Emperor Ghost Scales ay higit na umunlad. Siya ay orihinal na nakakuha ng Inheritance Sacred Weapon mula sa libingan ng Sacred Lord na iyon, samantalang ang Divine Official Gate ay nakakuha ng mga kasanayan at lihim na diskarte. Gayunpaman, pareho na sila ngayon ng Emperor Ghost Scales. Dagdag pa sa katotohanan na si Zhao Feng ay nagbigay sa kanya ng ilang cultivation resources, ang Emperor Ghost Scales ay nakapagpapalabas na ng kalahati ng kapangyarihan ng Inheritance Sacred Weapon, at ang kanyang battle power ay tumaas ng husto. Biglang lumitaw ang figure ni Zhao Feng sa Misty Spatial World kasama ang isang tumpok ng mga pinaso na kahoy at mga sanga. Binubuo niya ang kanyang Little World of Illusions sa loob ng Ancient Dream Realm at nakasalubong niya ang isang bagyo. Ang swerte ko ay maganda. Nagpakita si Zhao Feng ng isang masayang ekspresyon. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng ulo ng demigod ay halos naubos na, ngunit sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay mayroon na ngayong isa pang pinagmumulan ng kidlat, ang sinaunang kidlat mula sa Ancient Dream Realm. Gayunpaman, ang panahon sa Ancient Dream Realm ay random na nagbago, at maaari lamang siyang umasa sa swerte upang makatagpo ng isang bagyo. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay hindi mapangalagaan sa napakatagal na panahon. Nang walang sinabi pa,
Umupo si Zhao Feng at nagsimulang idirekta ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa loob ng pinasol na kahoy sa kanyang lightning soul body. Malapit na tayo. Si Jilan, na kasalukuyang kumokontrol sa lumilipad na nagninangas na Karo, ay tumingin sa malayo. Wala pang isang probinsya ang layo nila sa front lines ng battlefield. Whoosh! Sa isang tiyak na sandali, ang aura ng isang quasi-sacred lord ay lumitaw mula sa itaas. Ang bagong dating ay isang taong nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay lila na damit. Ibinaba niya ang tingin sa grupo ng mga tao sa lumilipad na nagninangas na karwahe at bumagal, ngunit hindi siya nagtagal bago umalis. Hindi nagtagal ay nakilala ng kanilang grupo ang isang malaking lumilipad na espiritual na alagang hayop. Tatlong lalaki na may malamig na tingin ang nakatayo dito, at dalawa sa kanila ay quasi-sacred lords. Ang isa sa kanila ay may pulang buhok, at nagsiwalat siya ng kakaibang ekspresyon nang mapansin niya ang lumilipad na nagninangas na karwahe. 4 na tao lamang ang nakasakay sa lumilipad na nagninangas na karwahe, at lahat sila ay nasa antas lamang ng pinakamataas na emperador. Gayunpaman, ang bilis ng lumilipad na Karo ay mas mabilis kaysa sa kanilang espiritual na alagang hayop. Alam ng lahat na ang presyo ng isang flying machine ay mas mataas kaysa sa isang lumilipad na espiritual na alagang hayop dahil ang isang flying machine ay maaaring magkasya sa mas maraming tao at nangangailangan ng mas kaunting kapangyarihan. Hindi rin ito kailangang magpahinga, kaya napakahalaga ng malalaking lumilipad na makina. Boss, dapat ba tayong kumilos laban sa kanila? Ang isa sa mga lalaki ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon at tumawa. Biglang lumitaw si Zhao Feng sa loob ng lumilipad na nagninangas na karwahe, at ang kanyang malabong gininto ang buhok ay umihip ng hangin habang ang kanyang gininto ang kaliwang mata ay mukhang napaka-misteryoso. Huwag masyadong magulo. Napakaraming nakatagong eksperto dito. Naging maingat ang pulang buhok na lalaki nang makita niyang lumitaw si Zhao Feng nang wala sa oras at umiling. Ang kanyang karanasan at instinct ay naipon pagkatapos ng ilang daang taon ng paglalakad sa dulo ng isang kutsilyo, at sinabi nito sa kanya na ang kabataang ito ay tiyak na hindi simple. Ang malaking espiritual na alagang hayop ay nagsimulang dahan-daang lumipad palayo. Sa ibabaw ng lumilipad na nagninangas na Karo. Mukhang magulo talaga ang lugar na ito. Dinilaan ni Emperor Ghost Scales ang kanyang mga labi habang sumilay sa kanyang mga mata ang pananabik. Ang lugar na ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga araw noong siya ay isang pirata. Sa harap namin ay ang Spiritual Palace. Dumating ang kanilang grupo bago ang isang maingay at magulong bulwagan. Bago pa man sila makalapit ay may nakita silang dalawang puwersa na naglalaban sa isa't isa. Ang pinakamahina ay isang domain level king. Ang lugar na ito ay hindi lamang magulo. Tumingin si Zhao Feng sa paligid at nakitang maraming mabangis at masasamang tao sa loob ng mga tindahan. Ang isa ay hindi kailangang magbayad ng entrance fee, at walang mga limitasyon sa paglipad ng mga alagang hayop o makina. Maaaring sabihin ng isa na ito ay isang spiritual palace na walang sino mang may kontrol dito. Sa sandaling dumating ang lumilipad na nagninangas na kalisya ni Zhao Feng, maraming matako na tingin ang naakit dito. Whoosh! 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 Ilang figure ang dahan-daang lumipad patungo sa kanila mula sa harapan. Buntong hininga, hindi ko akalain na masisira ang teleportation array dito. Normal lang iyan. Ang mga hanay ng teleportasyon malapit sa larangan ng digmaan ay madalas na ginagamit. Punta tayo sa Spiritual Palace sa Duhai City sa susunod. Napailing ang tatlo at napabuntong hininga nang umamin sa kanilang pagkatalo. Senior Zhao, sira ang teleportation array dito. Bakit hindi na lang tayo lumipad? Pinabagal ni Jilan ang lumilipad na nagninangas na karwahe. Dahil napakabilis ng lumilipad na naglalagablab na kalisya, hindi na nila kailangan ng maraming oras upang tumungo sa larangan ng digmaan. Tumingin si Zhao Feng sa teleportation hall sa harap. Sarado ang mga pinto, at maraming bantay sa paligid. Sa hitsura nito, ang lahat ng puwersa na kabilang sa City Lord ay puro sa teleportation hall. Sige. Tumanggaw si Zhao Feng. Nang iikot na ni Jilan ang lumilipad na nagninangas na Karo. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa mga balikat ni Zhao Feng at kinuha ang Imperial Sky Token. Sa sandaling ito, gumagalaw ang Draconic Providence sa Imperial Sky Token, at ang mahinang dagandong ng isang dragon ay maririnig mula rito. Ibang-iba ito sa nakaraan.
Kinuha ni Zhao Feng ang Imperial Sky Token at inilagay ang kanyang spiritual sense dito. Isang sensasyon ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Ito ay hindi maganda. Biglang itinaas ni Zhao Feng ang kanyang ulo, at ang kanyang gininto ang kaliwang mata ay nakalok sa teleportation hall sa di kalayuan. Nakita ni Zhao Feng ang ibabaw ng spiritual palace at ang hadlang na naghihiwalay dito sa labas ng mundo. Ang Old Ying at ang Ninth Prince ay naroon mismo sa spiritual palace. King of Gods, Kabanata 10:15. Ambush sa palasyo. Sa loob ng bulwagan kung saan matatagpuan ang teleportation array, ang Ninth Prince at Old Ying ay napapaligiran ng 5 tao na nakaitim na damit. Pinalibutan ng Draconic Providence ang Ninth Prince at pinataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa antas ng isang Sacred Lord. Hinawakan niya ang isang sinaunang berdeng espada ng kidlat at hamampas pasulong, na nagpadala ng kidlat sa kalangitan. Maiit na panlilinlang. Isang lalaking nakasuot ng itim na maskara at may hawak na isang madilim na berdeng dagger na marahang hiniwa sa hangin, at isang masamang pag-agos ng sacred power ang dumurog sa kidlat. Ito ay hindi maganda. Nakatayo si Old Ying sa likod ng Ninth Prince. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang dibdib, at sa paligid nilang dalawa ay ang katawan ng mahigit 100 gwardya. Bagamat ang battle power ng Ninth Prince umabot sa antas ng isang Sacred Lord sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang Draconic Providence, hindi pa rin siya katugma sa lalaking ito na may maskara. Bukod sa lalaking may maskara, ang natitirang mga taong nakaitim ay umabot na sa antas ng quasi-Sacred Lords, at sila ay nireranggo sa paligid ng ika-20 sa assassination ranking ng Black Screen Corner. Ang itim at puting mystic power ay nagngangalit sa hangin sa itaas ng bulwagan habang patuloy na tumutunog ang mga pagsabog. Ang isang malaking hanay ay nakapalibot sa bulwagan at hinaranggan ang mga shockwaves mula sa labanan pati na rin ang lahat ng nasa loob nito. Sacred Lord Kang Qiyong, mamamatay ka rin dito ngayon. Isang payat na lalaki na nakasuot ng dark gray na baluti at may hawak na itim na sibat ang biglang tumalsik ng sibat. Bam! Bam! Isang malabo ng mga itim na sibat ang tumusok sa bulwagan. Sacred Lord Black Shark, sino ang nagpadala sa iyo dito para patayin ang Ninth Prince? Ang Sacred Lord Kang Qiyong ay mabilis na naglaslas pasulong gamit ang kanyang malakristal na puting espada, nagpadala ng mga sinag ng puting espada ilaw patungo sa mga kislap ng mga itim na sibat na itinulak palabas ng Sacred Lord Black Shark. Ang Sacred Lord Black Shark ay isang Sacred Lord na nireranggo sa nangungunang 10 assassin ng Black Screen Corner. Siya ay naiiba sa ibang mga assassin. Ang Sacred Lord Black Shark ay uhaw sa dugo at tinapos ang kanyang mga target gamit ang hilaw na kapangyarihan. Tumigil ka na sa pagsasalita ng napakaraming kalokohan. Napamura ang Sacred Lord Black Shark habang tinutusok ang kanyang sibat, at isang bola ng itim na liwanag na may madilim na aura ang yumanig sa hangin pagdating nito sa harap ng Sacred Lord Kang Qiyong. Boom! Bam! Ipinadala ang Sacred Lord Kang Qiyong na lumipad sa hanay sa likuran niya. Sacred Lord Kang Qiyong. Malabo ang mata ni Old Ying. Ligtas ang kanilang paglalakbay dito, ngunit hindi niya inaasahan na ang panganib ay may tatago hanggang sa huling sandali. Nagtago ang mga assassin dito sa paghihintay sa Ninth Prince at kinuha ang kontrol sa buong teleportation hall. Ang lahat ng mga gwardya maliban kay Sacred Lord Kang Qiyong ay napatay. Isang napakahusay na hanay ang naset up sa paligid ng bulwagan, at hinaranggan nito ang lahat ng ingay at kapangyarihan sa loob. Malamang hindi rin alam ng mga nasa labas kung ano ang nangyayari dito. White Flowing Sword Technique. Muling sumulong si Sacred Lord Kang Qiyong, na nagpapakita ng napakalalim na sword intent. Kasabay nito, pinagsama niya ang projection ng kanyang little world sa realidad. Ang buong bulwagan ay tila natatakpan ng walang limitasyong puting liwanag habang ang sword intent ay bumaril sa kalangitan. Whoosh! Whoosh! Hindi mabilang na mga larawan ng mga puting espada ang sumunod sa momentum ni Sacred Lord Kang Qiyong at tumusok patungo sa Sacred Lord Black Shark. Break! Isang alon ng magulong kadiliman ang biglang lumitaw sa likod ng Sacred Lord Black Shark at winasak ang lahat ng imahe ng puting liwanag ng espada. Medyo nasira din ang kapangyarihan ng Little World projection ng Sacred Lord Kang Qiyong. Hindi maganda, malapit nang matalo si Sacred Lord Kang Qiyong. Nakaramdam ng solemna ang Old Ying. Ang Sacred Lord Kang Qiyong ay hindi katugma ng Sacred Lord Black Shark, at ang Ninth Prince ay hindi kayang tumayo ng matagal laban sa lalaking nakamaskara. Old Ying, huwag kang mag-alala.
Nakarating na ang tulong. Ang Ninth Prince ay biglang nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Napatigil sandali ang Old Ying. Medyo matagal na silang nakakulong dito. Kung may mga taong pumunta dito para iligtas sila, matagal na silang dumating. Hihihi, umaasa ka pa sa iba para iligtas ka. Mapanuksong ngumiti ang lalaking nakamaskara. Ang hanay sa paligid ng bulwagan ay hindi lamang nakaharang sa lahat ng ingay at kapangyarihan, ito rin ang huminto sa spiritual senses. Ang kanilang plano ay pinag-isipang mabuti. Walang aksidenteng maaaring mangyari. Ang lalaking nakamaskara ay biglang sumugod, at ang kanyang madilim na berdeng sandang ay kumikinang sa lamig habang tahimik itong gumagalaw sa paligid ng Ninth Prince. Gayunpaman, sa susunod na sandali. Boom! Bumukas ang pasukan sa bulwagan. Ilang gwardya na nakasuot ng itim na baluti ang napinsala ng nakakatakot na puwersa. Bam! Diretso ang bagsak ni Zhao Feng sa hanay at pumasok sa loob habang pinipigilan ng mga miyembro ng Ji family at Emperor Ghost Scales ang iba pang mga nakabaluti na itim na gwardya. Sinong nandyan? Bulalas ng itim na nakasuot na assassin sa harap ng Ninth Prince. Saglit ding huminto si Sacred Lord Black Shark at ang lalaking nakamaskara. Zhao Feng. Napasigaw sa tuwa ang Ninth Prince. Ilang sandali ang nakalipas, naramdaman niya ang pagkakaroon ng kanyang Imperial Sky Token. Ibinigay niya ang kanyang Imperial Sky Token kay Zhao Feng, at ito ang dahilan kung bakit alam niya na siya ay maliligtas. Ang Old Ying ay may nagulat na ekspresyon. Bakit nandito si Zhao Feng? Kasabay nito, napagtanto niya na ang array ay tila napakadaling masira mula sa labas. Dahil pumasok ka, wala kang pagkakataong umalis. Nagalit si Sacred Lord Black Shark habang nagmensahe siya sa ibang tao. Kasabay nito, ang lalaking nakamaskara at ang iba pang nakaitim na nakapaligid sa ikasyam na prinsipe at matandang Ying ay iniwan sila sa likod at sinugod si Zhao Feng. Alam nila ang tunay na lakas ni Zhao Feng, ngunit mayroon silang isang Sacred Lord at apat na quasi-Sacred Lords. Tiyak na magagawa nilang sugpuin si Zhao Feng. Pang! Pang! Boom! Ang Sacred Lord Black Shark ay biglang nagpakawala ng mas maraming kapangyarihan at sumingit kay Sacred Lord Kang Qiyong, na parang gusto niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Zhao Feng, isa ka rin sa mga target ng Black Corner Screen. Nangangahulugan ito na maaari naming tapusin ang dalawang nangungunang 10 target sa parehong oras. Tuwang-tuwa ang lalaking nakamaskara at ang iba pang nakaitim. Ang kailangan lang nilang gawin ay itigil si Zhao Feng hanggang matapos ang Sacred Lord Black Shark kay Sacred Lord Kang Qiyong. Matatapos din ang lahat pagkatapos noon. Ikaw lang. Napangiti si Zhao Feng nang magsimulang bumaril ang eye intent mula sa kanyang kaliwang mata. Forbidden Illusion Lost World. Isang surge of soul power mula sa kanyang lightning soul body ang pumasok sa kanyang kaliwang mata. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging isang mundo ng walang limitasyong lila at ginto, at ito ay nagdulot ng labis na kaakit-akit na sensasyon. Weng. Ang limang nasa harap ni Zhao Feng ay likas na tumingin sa mata ni Zhao Feng, at sa susunod na sandali, nawalan sila ng kontrol sa kanilang malay at nagsimulang magpumiglas. Ang lalaking nakamaskara ay umatras ng ilang dosenang hakbang at ganap na inilipat ang kanyang soul intent, ngunit ang apat na quasi-sacred lords ay sinubukang magpumiglas ng ilang sandali bago mawala ang lahat ng liwanag sa kanilang mga mata at hindi makagalaw. Ito. Ang lalaking nakamaskara ay nagpakatatag nang makita ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat mabilis siyang umatras para takasan ang saklaw ng eye bloodline technique ni Zhao Feng, ang ilusyon ay nagkaroon pa rin ng napakalaking epekto sa kanya. Higit pa rito, ang apat na quasi-sacred lords ay kumikilos na parang mga brain-dead, at nakatayo lang sila doon. Paano ito posible? Nanginig ang kaluluwa ng lalaking nakamaskara. Kailangang malaman ng isa na ang mga quasi-sacred lord na kasama nila ay pawang mga super assassin mula sa Black Corner Screen. Hindi sila mas mahina kaysa sa quasi-sacred lords na nakibahagi sa paglilitis sa Crown Prince. Gayunpaman, isang sulyap mula kay Zhao Feng ay agad silang natalo. Black Shark, mas mabilis. Galit at nagulat na ekspresyon ang ipinakita ng lalaking nakamaskara habang nagmensahe. Ang dami niyong basura. Ang Sacred Lord Black Shark ay umungol sa galit. Halatang nakita niya rin ang nangyayari. Si Zhao Feng ay naging mas malakas kaysa noong siya ay nasa paglilitis sa Crown Prince. Wala silang kaalaman tungkol sa malalakas na ilusyong ito na mayroon si Zhao Feng.
Kahit na ang Sacred Lord Black Shark ay mas malakas kaysa Sacred Lord Kang Kyong, napakahirap na talunin siya ng mabilis. Napakalakas. Inihayag ng Sacred Lord Kang Kyong ang isang masayang ekspresyon habang ipinapaikot niya ang kanyang sacred power ng buong lakas upang matigil ang Sacred Lord Black Shark ng ilang sandali. Lalong lumakas si Zhao Fang. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Matandang Ying. Sa hitsura nito, naligtas nga sila. Weng! 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 Inilibot ni Zhao Fang ang Sacred Lightning Body at naging mas matangkad. Tinakpan ng kidlat ang kanyang katawan habang sumusugod siya sa isang nakakatakot na puwersa ng kidlat. Bam! 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 Ang apat na nakaitim ay pinalipad ni Zhao Fang. Walang nakakaalam kung sila ay buhay o patay na. Twilight Dark Shadow. Ang lalaking nakamaskara ay naglazlas gamit ang dark green na dagger, at ang mga layer ng dark green na ilaw ay hiniwa patungo kay Zhao Fang. Kasabay nito, pinaikot ng lalaking nakamaskara ang kanyang soul intent para harangan ang soul eye bloodline techniques ni Zhao Fang. Weng! Whoosh! Whoosh! Isang pares ng iskarlata na pakpak ang lumawak sa likod ni Zhao Fang. Napakalakas ng lalaking nakamaskara. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na harangin ang kanyang mga pag-atake ng direkta dahil ang kanyang Sacred Lightning Body ay hindi pa nakakalusot sa ika-6 na antas. Whoosh! Nag-iwan si Zhao Fang ng bakas ng kidlat sa kalangitan habang umiiwas siya sa pag-atake at bumaril patungo sa lalaking nakamaskara. Whoosh! 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 Nagsimulang maging half-transparent ang lalaking nakamaskara habang pinuputol niya ang ilan pang sinag ng madilim na berdeng ilaw bago sinubukang tumakas. Gayunpaman, isang malamig na layunin ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran. Meow meow. Isang parang anino na punyal ang tumusok sa likod ng lalaking nakamaskara. Ano? Shadow Kill Imperial Dagger. Nagulat ang ekspresyon ng lalaking nakamaskara. Sinalungat ng Shadow Kill Imperial Daggers ang Sacred Bodies of Mystic Light Realm Sacred Lords sa isang tiyak na antas. Habang siya ay natigilan, isang kritikal na sensasyon ang biglang bumalot sa kanya, at ang maliit na paws ang magnanakaw ay naging isang bahid ng kulay abong liwanag na nawala sa hangin. Wind Lightning Eye Flame. Womb. Isang transparent na purple and gold na apoy na may hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ang bumangga sa lalaking nakamaskara. Isang bola ng mapanirang kidlat apoy ang nagsimulang sunugin ang katawan at kaluluwa ng lalaking nakamaskara. Whoosh! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay nagpakawala ng pulang ilaw na nagtulak sa kanyang bilis hanggang sa limitasyon, at hinampis niya ang lalaking nakamaskara. Ang buong proseso ay napakakinis tulad ng agos ng tubig, at nangyari ito sa loob ng 2 paghinga. Boom! 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 Nilapitan ni Zhao Fang ang lalaking nakamaskara at ibinaon ang kanyang mga kamao sa katawan ng lalaking nakamaskara. Ang Fire of Wind Lightning ni Zhao Fang ay naglalaman ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Kasabay nito, ang kanyang Sacred Lightning Body ay naglalaman ng kapangyarihan ng sinaunang kidlat, na lubhang mapanire sa mga Sacred Bodies. Boom! Laban sa sunod-sunod na suntok ni Zhao Fang, ang lalaking nakamaskara ay nabasag sa lupa. Sa sumunod na sandali, lumipad sa ere si Zhao Fang at sumugod patungo sa Sacred Lord Black Shark. Sa sitwasyong kasing delikado nito, tiyak na hindi magiging madali si Zhao Fang sa kaaway. Ang daming walang kwentang basura. Ang Sacred Lord Black Shark ay ganap na pinigilan si Sacred Lord Kang Kyong. Kung mayroon pa siyang 10 hininga, nanalo sana siya, ngunit hindi man lang mapigilan ng kanyang mga kasama si Zhao Fang ng 5 paghinga. Mahusay. Tuwang-tuwa si Sacred Lord Kang Kyong. Ang lakas ni Zhao Fang ay lumampas sa kanyang inaasahan. Talagang nagawa niyang tapusin ang iba ng napakabilis. Nagpakita ng masamang ekspresyon si Sacred Lord Black Shark nang tumalikod siya at piniling tumakas. Masyadong mabilis ang pagbabago ng tubig. Batay sa lakas na ipinakita ni Zhao Fang, kung ang Sacred Lord Kang Kyong ay nakipagtulungan kay Zhao Fang, kahit ang Sacred Lord Black Shark ay matatalo dito. Umalis ka. Bago makatakas ang Sacred Lord Black Shark, itinutok niya ang kanyang sibat kay Zhao Fang, at isang bola ng magulong liwanag ang sumugod kay Zhao Fang na parang isang mabangis na peteng. Pigilan mo siya. Inikat ni Zhao Fang ang kanyang eye intent at bumuo ng purple and gold crystalline spike ng kidlat na tumusok patungo sa Sacred Lord Black Shark. Kasabay nito, ang pag-atake ng Sacred Lord Black Shark ay dumapo kay Zhao Fang at itinulak siya pabalik.
Napasigaw si Sacred Lord Black Shark, at ang isang dark green na bracelet sa kanyang palso ay kumurap na may madilim na berdeng ilaw na nagpabawas sa pinsalang natamo niya. Whoosh! Ang Sacred Lord Black Shark ay naging bola ng kadiliman at mabilis na tumakbo patungo sa labasan. Malubhang nasugatan si Sacred Lord Kang Kyong at hindi na siya napigilan. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nasa labas pa rin ang mga taga-G family na sumunod sa kanya. Kung pipiliin ng Sacred Lord Black Shark na tapusin sila habang tumatakbo siya, hindi na makakalaban si Jaylan, Emperor Ghost Scales, at kasamahan, na may lakas lamang ng isang Peak Emperor. King of Gods, Kabanata 10:16. Isang maikling sulyap. Sa labas ng bulwagan, ang tatlo mula sa G family at Emperor Ghost Scales ay nakikipaglaban sa ilang dosenang nakabaluti na gwardya. Hindi binalak ni Zhao Fang na pumasok sila, kaya nag-iwan siya ng higit sa isang dosenang gwardya para masubukan nila ang kanilang sarili. Ang mga gwardya na ito ay pawang Peak Tier Kings o Emperor, at sila ay mga subordinate ng Sacred Lord Black Shark. Lahat sila ay mga profesional na assassin, kaya mas may karanasan sila sa pakikipaglaban kaysa sa iba dito. Subukan natin ang hakbang na ito, Black Wind Ghost Claw. Isang higanteng itim na kuko sa likod ng kamay ni Emperor Ghost Scales ang kumislap na may malamig na liwanag at naglabas ng nakakatakot na aura. Whoosh! Ilang dosenang itim na kuko ang biglang lumitaw at bumaril pasulong na parang matalim na talam. Pang! Boom! Nagsimulang magpanik ang apat na itim na nakabaluti na gwardya laban sa galaw ni Emperor Ghost Scales, at maraming butas ang nahiwa sa kanilang baluti. Hihihi, hindi naman masama itong Inheritance Sacred Weapon. Matagal nang sinusuri ng Emperor Ghost Scales ang Inheritance Sacred Weapon na ito. Ito ang unang pagkakataon na talagang kinuha niya ito sa labanan, kaya patuloy niyang sinubukan ang iba't ibang mga kasanayan at diskarte dito. Sa kabilang banda, nagtulungan ang tatlo mula sa G family para labanan ang mga natitirang gwardya. Sa kanila, si Jaylan ang may pananagutan sa pagpigil sa mga gwardya at pagsuporta sa kanila sa pamamagitan ng mga ilusyon habang sina Ji Huya at Ji Tianming ay gumamit ng mga pag-atake ng ilusyon. Purple Star Illusion Domain. Kumalat ang lilang ambon sa mga mata ni Jaylan at binalot ang mga nakaitim na gwardya sa malapit. Ang mga isipan ng mga gwardya na ito ay agad na naging magulo, at sila ay nakagawa ng maraming pagkakamali. Mga falling meteor. Ang asul at lilang apoy ay biglang sumabog mula sa mga mata ni Ji Huya. Boom! Boom! Hindi mabilang na asul at lilang naglalagablab na meteorite ang pumuno sa kalangitan sa dimensyon ng kaluluwa at durog pababa. Maaaring durugan ng momentum ang isip ng isang tao at hindi sila makalaban. Ang mutated na Purple Star Eyes ni Ji Huya ang pinakamalakas sa kanilang trio. Ang labanan sa loob ng Teleportation Hall ay halatang nakakuha ng atensyon ng maraming eksperto sa Spiritual Palace. Ano ang nangyayari sa loob ng Teleportation Hall? Nararamdaman ko ang ilang Mystic Light Realm Sacred Lords na nakikipaglaban doon. Huwag na tayong lumapit. Dahil sa nakakagulat na Mystic Light Realm level Magnificent Power, maraming mga eksperto ang makakapanood lamang ng sitwasyon gamit ang kanilang Divine Sense. Hindi sila naglakas loob na pumasok. Gayunpaman, ang isang elder na kulay abo ay may kalmadong ekspresyon habang dahan-dahan siyang lumalapit sa Teleportation Hall. Tingnan natin kung magagamit natin itong Teleportation Array o hindi. Ang nakatatandang kulay abo ay may normal na ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitingnan ang magulong labanan sa pagitan ng mga miyembro ng G family at ng mga gwardya na nakabaluti ng itim. Sa oras na ito, ang Sacred Lord Black Shark ay sumibol mula sa pasukan. Humanda ka sa pag-alis. Tumunog ang boses ni Sacred Lord Black Shark, at ang mga nakabaluti na guard sa labas ay agad na umatras at naghanda na umalis kasama ng Sacred Lord Black Shark. Lahat kayo ay mga kasabwat ni Zhao Fang. Mamatay. Tiningnan ng Sacred Lord Black Shark ang tatlong disipulo ng G family, Emperor Ghost Scales, at ang elder na kulay abo sa hindi kalayuan, at ang deadline ay lumitaw sa kanyang mga mata. Boom! Isang surge ng Sacred Lord level Magnificent Power ang biglang bumaba at lumikha ng mga pagsabog sa buong palasyo. Naramdaman ng tatlo mula sa G family at Emperor Ghost Scales ang kanilang mga katawan na nanlamig sa ilalim ng presyon ng isang Sacred Lord. Hindi nila nagawang ilipat ang kanilang True Yuan o Bloodlines, at malapit na silang durugan ng nakakatakot na pressure.
Gayunpaman, ang sacred power na ito ay agad na nawala, at ang tatlo mula sa G Family at Emperor Ghost Scales ay nagpakawala ng hininga. Magagamit pa ba ang teleportation array? Biglang tanong ng nakatatandang kulay abo. Ito. Nagulat si Sacred Lord Black Shark, at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Nagawa ng Elder na iyon na sirain ang kanyang Sacred Lord level magnificent power ng napakadali. Hindi pa niya talaga inspeksyonin ang cultivation ng Elder na ito at inisip lang niya na nasa panig siya ni Zhao Fang. Dahil nakatayo siya sa labas sa halip na makipag-away sa loob, kung gayon ang kanyang paglilinang ay hindi dapat masyadong mataas. Gayunpaman, pagkatapos siyang maingat na inspeksyonin, napagtanto ng Sacred Lord Black Shark na hindi niya makita ang antas ng cultivation ng kanyang nakatatanda. Napabuntong hininga ang tatlo mula sa G Family at Emperor Ghost Scales at tumingin sa matanda na kulay abo. Alam lang nila na ang Sacred Lord Black Shark ay nasa simulang yugto ng Mystic Light Realm, ngunit ang Elder na ito ay tila mas malakas pa kaysa Sacred Lord Black Shark. Ang Sacred Lord Black Shark ay may komplikadong ekspresyon. Kung hindi siya umalis ngayon at nahuli ni na Zhao Feng at Sacred Lord Kang Qiyong, tiyak na mamamatay siya. Explode. Hindi inaasahan ng Sacred Lord Black Shark na magsasama si Zhao Feng ng ganoong eksperto, at ang kanyang mga mata ay naging mas nakamamatay. Ang mga katawan at kaluluwa ng kanyang mga nasasakupan ay nagsimulang lumaki, at ang pag-alo ng pagkawasak ay nagsimulang mag-imbento. Boom! 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 Sumabog ang itim na nakabaluti na mga gwardya, at sinira ng nakakatakot na puwersa ang pasukan sa bulwagan. Maghihiganti ko sa inyong lahat. Ang Sacred Lord Black Shark ay naging isang streak ng itim na liwanag na tumalbog sa malayo. Bumalik. Isang matandang boses ang umalangaw mula sa gitna ng mga pagsabog. Boom! Weng! Naging madilim ang langit, at ang walang limitasyong layunin ay dumaan sa himpapawid. Paano? Posible ito. Ang katawan ng Sacred Lord Black Shark ay nanlamig sa hangin. Hindi siya makamove forward. Ang kanyang katawan ay pinigilan ng isang sukdulang kapangyarihan. Naglaho ang usok at tumambad sa matanda na kulay abo, na ganap na hindi nasaktan. Ang kanyang mga mata ay parang kalmadong tubig habang nakatingin sa Sacred Lord Black Shark. Sa ibang lugar, isang matangkad na ginto at asol na katawan ang nakatayo sa harap ng tatlo mula sa G Family at Emperor Ghost Scales. Zhao Feng, salamat. Napakaswerte ng Emperor Ghost Scales. Nang sumabog ang mga gwardya, dumating si Zhao Feng at inikat ang kanyang Sacred Lightning Body at ang kanyang Sacred Lightning Protection upang harangan ang pagsabog sa harap nila. Maging si Zhao Feng ay hindi makakayanan ang pagsira sa sarili ng higit sa 100 ng mga hari at emperor kung siya mismo ang kukuha nito. Sa puntong ito, nanginginig ang puso ni Zhao Feng habang nakatingin sa nakatatandang kulay abo sa hindi kalayuan. Ang Elder na ito ay madaling napigilan ang Sacred Lord Black Shark. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi bababa sa nasa huling yugto ng Sacred Lord level, o marahil ay isa pa siyang Sacred King. Ho! Ang Sacred Lord Black Shark ay hindi makagalaw gaya ng gusto niya habang dahan-dahan siyang bumalik sa lupa. Bakas sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang katulong ni Zhao Feng. Nabigo ang pagpatay, at ngayon ay wala na siyang matakasan. Hahaha, sabay tayong mamatay. Ang Sacred Lord Black Shark ay lumibot habang ang kanyang kapangyarihan ay namuo at agad na sumabog. Hindi maganda, mag-ingat. Maging si Zhao Feng ay hindi naglakas loob na labis ang pagpapahalaga sa sarili laban sa pagsira sa sarili ni Sacred Lord Black Shark. Ibinuka ni Zhao Feng ang kanyang mga pakpak at ang kanyang Little World of Wind Lightning habang hinihila niya ang tatlong miyembro ng G Family at Emperor Ghost Scales at sumugod sa kalangitan. Boom! 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 Nawasak ang lahat sa paligid ng teleportation hall, at maraming Emperor na nanunood ng palabas ang nasugatan sa pagsabog. Kahit na ang isang Sacred Lord ay nasira ang sarili, kaya't ang mga manunood ay nagtakbuhan lahat. Gayunpaman, nakatayo lang doon ang nakatatandang kulay abo at pinrotektahan ang kanyang sarili ng may ilang layunin. Walang pinsalang ginawa sa kanya. Salamat, Senior, sa pagtulong mo sa akin na patayin ang assassin na ito. Pumunta si Zhao Feng para magpasalamat. Hindi mahalaga kung sinadya o hindi ang ginawa ng Elder na ito, kung wala siyang ginawa, malamang na nakatakas ang Sacred Lord Black Shark.
Munting kaibigan, magagamit pa ba ang array sa loob ng teleportation hall? Tanong ng nakatatandang kulay abo. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay tumingin sa direksyon ng teleportation array. Ang isang defensive array sa paligid nito ay nawasak, ngunit ang teleportation array mismo ay maayos pa rin. Mabuti pa ang array. Magagamit pa. Bumagsak si Zhao Fang sa lupa at pinakawalan ang tatlong miyembro ng G Family at Emperor Ghost Scales mula sa kanyang Little World of Wind Lightning. Zhao Fang, kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Mensahe ni Old Ying. Si Old Ying, ang Ninth Prince, at ang Sacred Lord na si Kang Qiong ay medyo malayo sa pagsabog, kaya hindi sila nasugatan. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay nasugatan kanina, ang kanilang mga posisyon ay nahayag, at ang lugar na ito ay lubhang hindi ligtas. Halimbawa, ang nakatatandang kulay abo sa labas ay may di masusukat na lakas. Kung siya ay isang kaaway, sila ay patay na. Kailangan nilang pumunta sa larangan ng digmaan at iulat ito sa mga imperial. Senior, gusto mo bang sumama sa amin? Inimbitahan ni Zhao Fang ang elder na ito dahil wala siyang nararamdamang masamang intensyon mula sa kanya. Hindi na kailangang. Hinihintay ko pa rin ang aking alagad. Tinanggihan ng nakatatandang kulay abo ang imbitasyon ni Zhao Fang. Paalam na, si Zhao Fang, ang mga miyembro ng G Family, at Emperor Ghost Scales ay nagpaalam sa elder na kulay abo. Naglagay si Old Ying ng ilang pick-grade primal crystal stone sa sinaunang teleportation stage, at isang puting liwanag ang nagsimulang kumislap habang ang hindi mabilang na silver array lines ay nagsimulang lumaki. Tiningnan ni na Sacred Lord Kang Qiong at Old Ying ang misteryosong elder at nadama nilang mapalad na hindi siya ang kanilang kaaway. Kasabay nito, naramdaman nilang medyo masama ang swerte ni Sacred Lord Black Shark. Sa sandaling ito, isang figurang nakaputi ang tumungo sa nakatatandang kulay abo. Ang batang babae ay nakasuot ng puting nyebe na damit, at ang kanyang walang katulad na kagandahan ay parang isang dalisay at puting lotus. Nagbigay siya ng isang mahinang ngiti at nagbigay ng payapang sensasyon sa iba. Biglang nanginig ang mga mata ni Zhao Fang habang nakatingin sa matikas na babaeng ito na tila nagmula sa isang painting. Maging si Zhao Fang, na sanay makakita ng mga kagandahan, ay labis na naaakit. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng hindi kilalang pamilyar na sensasyon. Katulad noong inilantad ng maliit na pas ang magnanakaw ang mukha ni Liu Qingxin pabalik sa flooding Lake City sa Azure Flower Continent, at ang kanyang kagandahan ay sapat na upang masilaw ang sinuman sa maikling sandali. Napakaganda. Napatulala si Emperor Ghost Scales habang nakatingin sa babaeng nakaputi. Maging si Jilan ay lubos na naakit sa kanya. Kasabay nito, ang babaeng nakaputi ay tumingin sa Ninth Prince at kasama sa teleportation array, at ang kanyang mga mata ay damapo kay Zhao Fang. Ang aura na ibinigay ng gininto ang buhok at ang gininto ang mata ay nagparamdam sa kanya ng malapit na pagkakaugnay, ngunit sa susunod na sandali, ang ikasyam na prinsipe, Zhao Fang, at ang kumpanya ay nawala mula sa yugto ng teleportasyon. Master, bumili ako ng dissenting chin. Nakangiting lumabas ang mga ngipin ng babaeng nakaputi. Hindi mo pinapansin. Iniwan mo talaga ang chin mo. Sabi ng nakatatandang kulay abo. Munting kagandahan, bakit ka pumunta dito? Huwag kang tumakbo little goddess, gusto lang naming maging kaibigan, hihihi. Umalangaw mula sa labas ang mapaglarong boses ng dalawang lalaki nang tumalon ang dalawang malalaking lalaki. Pareho silang quasi-sacred lords, at wala silang masyadong naramdamang banta ng matanda sa tabi ng babae, kaya hindi talaga sila nag-abala sa kanya. Nagdudulot na naman ng gulo sa akin. Ang nakatatandang kulay abo ay nagpahayag ng isang walang magawang ngiti, at ang mukha ng batang babae ay bahagyang namula habang siya ay nagbigay ng nakakainis na ngiti. Weng! Ang kulay ng kaliwang mata ng matanda ay biglang nagsimulang magbago, at isang itim na figure ang tumalon. Ang itim na figure na ito ay umiral lamang sa isang estado ng kaluluwa, at mayroon itong hindi mabilang na mga sumpa at talismans dito. Ang hitsura ay katulad ng Sacred Lord Black Shark. Ano ito? Nagbago ang ekspresyon ng dalawang lalaki. Ang kakaibang eksenang ito ay nagbigay sa kanila ng masamang pakiramdam. Biglang sumingit ang kaluluwa ni Sacred Lord Black Shark, at isang nakakatakot na Sacred Lord Soul Intent ang bumagsak. Tumakbo. Napalitan ng takot at gulat ang ekspresyon ng dalawang lalaki nang agad silang nagtangkang tumakbo. Ho! Boom! Ang dalawang malalaking lalaki ay nahulog sa lupa,
ang kanilang mga kaluluwa ay ganap na nawasak. Ang kaluluwa ng Sacred Lord Black Shark ay naging isang bahid ng itim na liwanag at sumanib sa kaliwang mata ng matanda na kulay abo. Pero na, ang teleportation array ay magagamit pa rin. Ang matanda na naka-gray at ang babaeng